linawin nga lang natin, Attorney Paul, 'no, Hmm, ngayong National Heroes Day na isang regular holiday, ano ang yes. pagkakaiba nito sa special non-working holiday? Oo, in terms of, at least para sa topic natin 'no, in terms of yung bayad sa manggagawa, yun yung Mm, ating magiging focus. But of course, yung difference ng regular holiday mismo is, nakaset sa law yan, kung ano yung talagang mga laging ino-observe na holiday versus, special days na nasa law din pero sometimes movable or iba yung mga considerations for this 'no. Pero sa regular and, special non-working holiday, 'pag regular pay, yun yung tinatawag natin na kahit hindi ka magtrabaho, Cheryl, is meron ka pa ring sahod 'no. sahod, Ito oo. ay 100% pa rin ng iyong pay ay Aha, iyong matatanggap kahit na ikaw ay hindi nagtrabaho sa loob ng isang regular holiday. okey. Gano'n naman dito sa kabila, yung tinatawag natin na special non-working holiday o tawag na lang nating special day 'no, para mapabilis. Kasi yan din naman ang ginagamit ng DOLE minsan, tinatawag nila na special day. Mm, Para sa special day, kung ikaw naman ay hindi magtrabaho, yung ating prinsipyo na tinatawag na no work, no pay ang nag-a-apply. Ibig sabihin, kung hindi ka nagpumasok sa special day, wala kang matatanggap na kabayaran siyempre. Sa regular holiday naman, kahit ikaw ay hindi pumasok, meron kang matatanggap na sweldo para sa araw na yun. So mas maganda yung benepisyo, no? Kumbaga para sa ating manggagawa. Kasi siyempre, iba yung hindi mo kailangan pumasok pero kailangan ka pa ring bayaran sa sahod mo para sa araw na iyon. Eh, okey. malaking ginhawa yun siyempre. Yun ang big and main difference with pay, yung regular holiday kahit walang pumasok, without no work, no pay naman sa special day. Okay, 'pag pumasok ka, okay, paanong computation nung, Mm. regular para dun sa regular, holiday, ano po, yung regular holiday, Oo. natapat na rest day Yes. mo. May bayad ka pa rin Oo. nun, 'di ba? May bayad ka pa rin, Meron pa rin. bayad mo. Siguro isa-isahin natin, Cheryl, 'no? Sige nga What po. if, hindi normal day lang siya, I mean normal pasok mo pero holiday, ta's Oo, pumasok ka. Ang, bayad mo pagka gano'n ay doble. 'Yun yung tinatawag na double pay 'no, kaya mas masaya dahil nga napag-usapan natin kanina 200% ang bayad mo. So kung kunwari, ang daily rate mo for example is, I think ngayon sabihin nating 800 kunwari oo, para madali. Kunwari ang daily rate mo 800, kung oo, ikaw ay pumasok, sa loob ng 8 oras ang iyong, bayad ay 1,600. So malaki 'no, oo, doble. Kung naman ikaw ay pumasok doon sa special day, meron kang of course, meron ka nung daily rate mo, meron kayong kung ano man yung matatanggap mo dapat sa araw na yun, plus may premium ka na 30%. So parang 130% yung iyong Ah, kabayaran. So mas maliit din ng kaunti, yung well hindi oo, kaunti, mas malaki yung, may about 70% oo. difference, between, 30% lang regular day. pala. Eh, Hmm, paano? Paano natapat na rest day mo? At hindi, yung paano yung ano, yung regular holiday, tapos ano, may iba ba yun kung, pinapasok ka pero rest day mo naman? Hindi, pareho lang yun? yes. 'No, and, magkaiba din Cheryl ang rate ng rest day mo sa regular holiday, gano'n din sa rest day mo sa special day, 'no? Ibig Oh, sabihin, dito medyo magkakaiba, mas malaki yung, rate na madadagdag sa iyo kung sa special day ay rest day mo din pero ikaw ay pumasok. Bakit? Balik tayo do'n sa regular holiday 'no, so may matatanggap ka na 100% ng sweldo mo, pumasok ka, double pay, so 200% na. Tapos naging rest day mo pa 'no, so meron kang dagdag na 30% premium, so oh, 230% na yung sweldo mo. Pero punta naman tayo dito sa special day, so may hmm, matatanggap ka na kung ano yung sweldo mo para sa araw na yon, yung regular wage mo plus 30% kasi nga, pumasok ka hmm. 'no. Tapos meron kang additional 50% nung, kada oras mong trabaho para sa special day na pinasok mo na rest day mo din dapat. So may additional ka na 50% para dun sa special day mo. Sarap din So mas malaki ano? ng konti. So pag ginawa mo yung math, actually ma-math mo lang 'yan 'no. Total, suma total, mas malaki pa rin sa regular holiday Mhm, overall. 'No, yeah, kasi lalabas niyan parang, kung tama yung aking math 'no, 230% 'no. hmm. Pero dito naman tayo sa special day lalabas na 180%.
nagpapalaki lang talaga doon sa regular holiday kasi double pay eh. Pero yung premium mo para pumasok ka sa special day na nataon din sa iyong rest day, may dagdag ka na 50%. So Eh, 100% ng regular rate mo, hmm. 30% dahil pumasok ka, tapos additional 50% dahil nataon sa rest day mo yung araw na yun. So Eh, malaki-laki din, about 180% I think. sagarin ko na, Attorney Paul. Eh, paano kung Hmm. nagka-overtime ka pa, nag-OT ka pa? Yes, oo. Sa OT naman pareho. Halimbawa, nag-OT ka din sa regular holiday, may dagdag ka pa na 30%, no? So halimbawa, talagang marami ang trabaho, nagtrabaho ka ng 12 oras. So dun sa kasi remember, ang normal na oras ho ng trabaho natin ay 8 oras, no? So kung ikaw ay nagdagdag ng 4 dahil talagang maraming trabaho. Common 'yan, Cheryl, actually sa holiday season, no? Kasi late nagko-close ang mga mall or maraming customer, no? So yan. So pag ikay nagdagdag pa ng OT para sa regular holiday, may dagdag ka pa na 30%. Ganon din naman pag sa special day. Ibig sabihin, pag ikaw ay nag-OT sa special day, meron ka ding dagdag pa na 30%. So that's sa regular holiday, kung tama yung aking bilang, 260% na halos yung computation, no, para sa iyo. Kasama dun pero tatandaan natin yung OT para lang dun sa oras na sinobra mo sa 8 hours, no? Hindi naman yun total. Ganun din naman dito sa special day. So para dun sa oras na sinobra mo na dinagdag mo sa 8 oras na trabaho, meron ka ding additional 30% bilang OT pay, yung tinatawag na OT pay pag sa regular holiday or sa special day. Mhm. Eh, I'm sure may marami pong nakikinig at nanonood sa atin. Naku, hindi ako Mm. maka-relate diyan, sasabihin. Bakit ako walang holiday pay? Baka may mga gano'ng tanong, Mm. 'di ba, Attorney Paul? Eh, klaruhin din natin. Baka yung iba Mm. nagre-react na, "Bakit wala akong ganyan?" Sino-sino nga ba yung hindi Oo, sakop ng baka merong batas? Oo, baka merong nagwawala, no? Sabi, "Ba't Oo, wala akong holiday pay?" eh, yung Hindi, pala ganito, no? oo. Nasa ilalim ho ng holiday pay ho natin ay nasa ilalim ng ating labor code, no? Maganda hong tingnan din ng ating mga kapatid Cheryl yung labor code dahil syempre batas 'to, magandang nababasa nating lahat. But of course, minsan yung pagkakasulat ng mga batas na 'to minsan komplikado kaya diyan pumapasok yung mga abogado or mga may alam dito sa batas para matulungan. So, i-explain natin ng konti. Yung holiday pay, halimbawa, no, sabihin nila, bakit wala ako? Kasi nakalagay sa labor code natin, sino-sino ba yung hindi kasama sa holiday pay? Nandiyan, number one, managerial employees, no? Tapos, of course, nandiyan yung managerial, yung nagtatrabaho sa managerial employees. So, Mhm, may managerial employee, pero meron ding staff yung managerial employee. Hindi kasama yan. And nandiyan din yung tinatawag na field workers or yung hindi talaga masyadong defined yung time nila, Cheryl, no? So, yung kadalasan ng trabaho nila is outside, nasa field. Hindi literal ho na field, no? Na as in field like grass, ganyan. Like field meaning field, nasa labas ho kayo ng opisina. Hindi kayo madalas located. So, sila yung mga nakalagay sa ilalim ng labor code na walang holiday. Pero, kaklaruhin lang natin, Cheryl, na of course, meron din tayong prinsipyo na tinatawag na non-diminution of benefits. Ibig sabihin, hindi pwedeng magbawas ng benepisyo mo pag ito ay nabigay na sa'yo. So, maraming kumpanya in practice, no? In practice, by many years of doing it, no? Kahit yung mga exempted under the law, nabibigyan pa rin nila ng ng holiday pay. So, kailangan magpatuloy pa rin ito. Pero kung talagang babasahin nyo yung provision ng batas, kasama yon na sa hindi kasama, ay nakalagay yon sa mga hindi entitled sa holiday pay. Pero idadagdag ko lang, Cheryl, no? Kasama din mhm, sa hindi entitled sa holiday pay is yung mga retail and service establishments na nag-employ ng less than 10 workers. Meron ho kasing, baka lang yung kunwari, yung inyong kumpanya or negosyo ay talagang nagsisimula pa lamang, no? mhm. Tapos ito ay nasa retail, ito ay nasa service establishment, pag kayo ho ay less than 10 employees, pwedeng hindi kayo masama doon sa holiday pay. Pero again, ito ay kailangan sertipikahin pa rin ng DOLE na talagang nag employ kayo ng less than 10 employees. And of course, idagdag ko ulit na kahit na kayo ay less than 10 employees pero sa mga dumami naman na dumaan na taon as part of practice, bilang part ng kontrata mo,
entitled ka sa holiday pay, meron ka pa rin. Meron at meron ka pa rin holiday pay. Pero kung magiging stricto lang tayo sa pagbabasa ng provision ng batas, makikita natin na ito yung mga exempted sa pagbibigay ng holiday pay.